Yung nangyari sa Amerika na nagkaroon siya ng case doon. Well, yung story niya nun, nasa San Diego siya. Saka maraming mga fans. They're giving her, she's boarding their plane. Tigay, ito, Vietnam sa ito. Tapos dumaan siya ng sa customs. Immigration. Opo. Biglang nakita sa x-ray. Sino mo naman magdadala ng ganyan para mahuli ka? Diba? Yun pag may gagawin ka siguro, lagay mo sa bago, upang ng bago. So, one of those gifts was at it was a setup talaga. Nilagay sa baga. At gift to, nakabox pa nga eh. Nakabow tie pa nga eh. Hindi nakaalis sa atin because of that, sa Amerika. No, after the U.S. courts said that this person is a person of extraordinary ability. So she was already going to be given citizenship. They wanted her to be, so they decided to just dismiss the case. It never happened. At na-prove din yun dun nung kaka-deliberation for national artist, di ba? Kaya naging national artist si Ate Guy, na-prove na hindi talaga totoo yun. Hindi totoo yan. Hindi naman siya magiging national artist kung totoo yan. Yes. Sabi ng US court system, it's never happened. It's not true. Oo. Pero baka si Ate Guy, insecurities na, siyempre, nawala na yung voice niya. Nag-share ba niya yung frustrations niya sa'yo? Ito ay isang aral para maging matatag ka. Kailangan pag walang ganyan sa buhay mo, then you're not it's not worth it. The truth is not always easy. If it was easy, it wouldn't be the truth. So you have to work at your craft. You have to work on yourself. And ano ba naman kung marami kang honors if you gain the world but you lose your soul. You become a puppet. Hindi naman siya puppet, hindi mo nga paliturang sa atin guys. Siya masusunod. Siya yung siya yung master. Meron ba siyang tampo sa industriya? I'm sure meron siyang tampo. Pero mahal niya yung industriya to. So nagbigay sa kanya ng buhay. At yung mga fans, mahal niya mga fans. Marami sa kaibigan sa showbiz. Mahal niya lahat yan. She's a very loving person. She loves everybody who was a part of her life. Everyone loved her. Because, Pakiramdam yung Ate Guy nung binigay siya ng National Artist Award. For me, it's long overdue. Matagal na yan eh. Kaya parang anong biro namin. Hintayin nila mawala ka bago nila ibigay sa'yo. Kaya pinag-usapan niyo yun, ha? Oo. Gusto rin niya na makilala siya. We're very thankful to former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo because they were able to facilitate that, to give her the awards. Before, while she was still here, not posthumously. Yes. So that's a very, very, big honor for her, and we're very, very thankful to the administration in the past. Other administrations, they were always looking for a reason not to support her because of maybe yung pinakamalaking niya, pagkakamali niya, ay maging active sa politics. Hindi siya dapat nagana sa politics eh. Pero she's parang activista yan. I think that's what contributed to a lot of the stress also in the end. Hindi siya natulungan. Natulungan niya. Ayaw mo yun. You're against it. Yung pagtakbo niya. Tumakbo siya, di ba? Governor? She wanted to talagang try to. And after that, she got disgruntled and said, never again. Hindi na nakaulit. Nung huli, parang inalok siya na tumakbo pa. Pero wala labag sa kalooban niya. So we did everything we can to get out of it. And yun na. Malaking panghihina sa kanya yun. Anong meron sa politics na nag-trigger nito? Ayaw kong magsalita ng laban kasi sa mga political agenda niya. Pero hindi lang talaga para sa amin talaga. Hindi lang. Namali kami, dapat hindi natin nasukan yan. Kanina natanong ko sa iyo yung mga malulungkot na moments sa buhay ni Ate Guy.
anong nag-stick sa'yo sa memory mo na mga magaganda? Mga happy moments with Ate Kay. Ano yun? Yung happy moments namin yung pagtatanggap niya ng mga awards, kasama ko. Ako nag-escort sa kanya. Malaking ikinatutuwa ko talaga na makita siyang masaya kahit pagod siya. Pag kumakain kami, lagi niya tuturo sa akin, magsama tayo kumain. So sa mesa kami, kain na. Kasi pangit naman yung kakain siya mag-isa, kakain na lang ako mamaya. Nag-iwan siya na sa bahay natin. As much as possible kumain kasi minsan nagda-diet din ako eh. So upo lang na lang ako, kaya ko siya kumain. Pero pili na rin yung makakain niya, hindi siya pwedeng kumain ng mga yung masasarap, yung matataba kasi nasa puso niya, cholesterol. So medyo malungkot siya, hindi niya nakakain yung gusto niya kainin. So naghahanap siya ng iba-ibang foods. So naisip ko rin, magluto din ako mga foods para sa kanya. Kaya na dinablog ko sa kanya. Para maging maiba naman yung hindi lang puro isda, kanin. Paulit-ulit. So we're trying to find healthy alternatives for her dining option. Kasi ikaw nagluluto. Hindi naman palagi. Minsan nagluto ako special. Ano pa naalala mo ng mga memories? Yung mga lang namin, conversations namin. Holding her hand, Ate Kay, wait lang. Kaya yan. Kiss lang tayo, okay? Kaya yan. Natutulog siya, nanonood sa TV, siguro nag-isip siya. Doon ako sa baba, ito kama, dito ako sa futon. Kasi ayaw ko siya matulog na walang kasama eh. Kasi minsan pag nananaginip siya, umungulong siya. Okay lang. Oh. Kasi ayaw niya na she had dreams. She'll always remember her dreams. Nakita ko si Mama, nakita ko si Papa. Tinatawaran na nila ako sa books. Mag-isip ng ganyan. Kailan yan? Later sa life niya yan? Yung mga dreams niya yan? Yeah, so it dreams about her family. Later in life? Yeah. Parang sinusundo siya, gano'n? Yan ang feeling niya. Yan ang feeling niya. Kung mag-isip ng ganyan, ano lang yan, makaramdam sa'yo, mahal ka nila, miss ka nila. Yun lang yan. Sweet ako ko yun. Natutuloy siya, hindi ko siya nakita lang. Yung kaya, mamasay ko tayo. So, Ayun na. sweet ha. Meron ba siyang hindi nagawa na dapat ginawa niya? Yung marami pa siyang gustong gawin. Naubusan na kami ng panahon. Marami pa siyang plano. Ano yun? Nagpo-produce siya. Pero sa mga pelikula, hindi ganyan. Kasi malakas pa naman siya. Kasi kahit na mahinang katawan, malakas ang pag-iisip niya. Ano lang yan, minsan ka nakapasang sa hininga dahil sa COPD niya. Pero, kahit may sakit siya, nagagawa na sa ilang pelikula. Yun lang. Ano ma-regret niya? Time. Run out of time. Yun. Napapanggit sa'yo yun. Opo. Minsan may araw na malakas siya. Minsan may araw na pagod siya. Kahit pagod na siya, kailangan na mapahinga ko. Kaya naman niyang gawin yung lahat ng gusto niya. Kaya naman niya yan. Kaso lang, mali kami. Hindi dapat siya nagpa-angio eh. Hindi ka sa ngayon doon. Hindi siya dapat niya ginawa yan. Dapat. Kasi, dapat tinis nila muna. Tapos imbes na lilipas din yan. Kung kailan nila inopera, doon pa siya na sa kinuha. Sabi niya, gagawin ko to para malakas na maginawa na ako, magagawa ko na to. Something else. You were against it. Sinasabi mo sa kanya, huwag mo tuloy yan. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi mo sinabi. Sabi nila, standard procedure lang to, okay lang to, minor lang to.